Dong Aratiles Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Baste po, grabe po. Inukasahan po itong administrasyon. Binanatan po itong admin na tila iniisa-isa o inuubos na sila. At saka yung mali-mali pong yung pagkakakulong po kay Marcoleta. Yan po pinuntuhan ni Baste Duterte sa kanyang speech dito sa PDP Laban. Pag-usapan din po natin, ito po si Jokno, pumalag po dito po sa pinalabas na sa kanyang FB page ni Senator Pia Cayetano dahil pinagmumukhang engot si Sel Jokno na si Sel Jokno po ay nagpapatunay na wala talaga silang ebidensya laban sa kay BP Sara sa impeachment. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Ito po lagi ko nalalagpasan kasi ilang araw na po na parang pinasasama po nila yung Office of the Vice President sa napakasimpleng kahilingan na magbigay ng bayaran, no? Kasi yung catering na sinasabi, kala mo mga Michelin restaurant yung kakainin nila ni POA, no? Ito po, pumalag na po si POA at kumbaga, nung nagsalita po si POA, parang non-issue. Wala naman pong ka-issue-issue. Alam nyo naman, ginagawan po nila para naman sa susunod na taon, may kaso na naman sila kay BP Sara. O, yung una na, yung kay Abante. Yung pagbabiyahe daw po ni BP Sara sa gitna po ng impeachment ay maituturing na betrayal of public trust. Pucha, pagbabay. Kung hindi nyo pinakulong si Tatay Digong, hindi naman babiyahe yan. Eto na naman, walang katuturan. Alam niyo yung mga walang katuturan? Tapos isipan na nila, palalakihin na nila. Ito po. Ito po ang sagot ni Attorney Michael Powa dito po sa issue ng pagkain. Napakasimpleng bagay, no? Wala naman kasing sineserve sa impeachment trial. Kanya-kanya yun. Yung sa prosecution, may sarili sila. Yung depensa, meron din kami yung sa amin. Pag narinig mong caterer, engrande ang dating. Pero pagkain lang talaga. Yung Senate, walang binibigay. But that is very understandable, syempre. Kung pakakainin lahat, that will entail some budget. Nung pre-trial, nabibigyan kami. Pero itong trial, wala. Hindi naman issue yan. Yung pagkain, madali lang yan. Mas pressing sa amin yung legal issues. Kita nyo na, hindi po issue yan. Nag-request. Bakit po hindi issue sa Office of the Vice President? Sanay po silang natatanggihan. Yan po ang katotohanan. Bakit naman po malaking issue yan sa mga senador? Kasi po ang mga senador, wala talaga silang mabutas. Yung mga senador nakakampi, katulad ni Lacson, ni Cayetano, ni Win Gatchalian. Bakit malaking issue sa kanila yan? Wala kasi silang maibutas talaga kay BP Sara. Kaya kahit na anong maliliit na bagay, binubutas nila. Alam mo yung pagkain, bisita sila. Nasa inyo, bisita sila sa inyo. Alokin nyo na lang. 'Di ba? Dapat kasi ganito ang approach ni Win Gatchalian. Hindi yung dakdak dito, dakdak doon. Magaling ka palang dumakdak, bakit tuod ka dyan sa taas? Alam mo, dapat ang ginagawa mo, welcome naman po sila. Hindi lang po kami pwede na kami po ang magbabayad ng catering nila. Kasi hindi po namin alam yun kung saan namin ilalagay yun. Pero kung gusto po nila, dadagdagan na lang namin yung pagkain para mabigyan po sila. Ganun lang po. Meron naman palang instance na noong pre-trial, ibig sabihin nung nagpipirmahan pa lang ng ebidensya,
pinapakain naman pala nila yung kampo ni BP Sara. Oh, ano po bang usapin dun? Pwede naman pala yun. Ituloy nyo na lang. Ngayon, kung tumanggi sila BP Sara na sa binibigay nyong pagkain, tsaka kayo magtatatalak. Wala naman kasing katuturan, di ba? Walang katuturan. Yung mga pag-issue sa pagkain. Bahay nyo yan. Oh, alokin nyo sila. Ang problema kasi, walang maipanira sa kampo ni BP Sara. Pagkain na lang, humingi. Nag-request. Written request. Walang problema. Ayaw namin. Tapos. Hindi, chichismis pa nila. Ay, alam nyo ba na nag-request sa amin ng pagkain yan? Alam nyo kung anong ginagawa nyo? Ganito. Ay, nag-request sa amin ng pagkain yan eh. Uy, kayong mga media, hindi kayo. May chismis ako sa inyo. Nag-request ng pagkain. Bakit naman namin babayaran yan? Eh, tapos may caterer pa. Putya, parang... Catering din po ang tawag sa umu-order ka ng pang-10 katao. Cater din po yan, caterer. Yan nga sabi ni po, pag narinig mo ng caterer, grande ang dating, pero pagkain lang talaga. Sana po, tigilan nyo na dahil walang katuturan. Nakakaawa po kayo. Yung mga nag-i-issue po sa pagkain ng mga defense team, naaawa po kami sa inyo kasi wala kayong ma-issue. Yung mga madadaldal na yan, tungkol sa pagkain, ng mga senador, ikaw, Wingatchal yan. Bakit hindi mo utusan yung dalawang nagdadaldal sa pagkain, si Lacson tsaka si Erwin Tulfo, na mag-imbestiga sila sa flood control? Yun ang gawin mo. Hindi yung kung ano-anong mga pagkain lang eh. Alam niyo po, yung mga nag-i-issue ng pagkain, walang katuturang mga tao yan. Yung mga naninilip sa pagkain, di ba alam niyo yun, yung mga ganong tao? Napakaliit na bagay. Tinatanggal nyo nga sa posisyon yung Vice President, binoto ng 32 million, tapos issue mo pagkain. Okay. Ito po, ang sinabi rito ni Harry Roque. Reaction po ni Harry Roque tungkol po dito sa pagpapile ng complaint kay Romualdez at kay Saldico ngayong flood control. Okay, tanyo naman ha. Ang galing ng timing, may marereport na si Bangag Jr. sa SONA sa Lunes. Tama nga. Kaya pala ang sabi ni BBM, kahit 1 oras na lang, hindi pa rin siya tapos. Yung pala naghihintay ng mga maire-report. Ayan. Kaya kasama na po. Ang problema, preliminary investigation pa lang din hanggang ngayon. Mas maganda sana na may pagmalaki ni BBM. Alam mo, BBM, kung ano mas maganda may pagmalaki nyo? Napahuli nyo na si Saldico, napahuli nyo na si Atong Ang, napahuli nyo na si Martin Romualdez. Yan, ang gandang accomplishment yan. Yan talaga, sulit na si Martin Romualdez, nakakulong na, magkakasama na sila doon sa payatas nila Marcoleta. Ay, namimiss ko na talaga si Senator Marcoleta, lalo na po dito sa impeachment sa Senado. Lalong manggagalaiti yung mga Tulfo, yan sila Soto, kasi syempre kukwestiyonin sila ng kukwestiyonin ni Marcoleta eh. Para ko na nakinikinita kung gaano manggigil yan. Kung sa 2 minutes, nagwawala na si Tulfo eh. Sa 2 minutes, tsaka sa mga speech ng mga manifestation ng mga senador, nagwawala na yung 2 Tulfo eh. Paano pa kaya kung si Marcoleta nandyan, no? Para ko na nakinikinita. Pati siguro si Chis Escudero, kukwestiyon. Pati siguro si Chis Escudero, kukwestiyonin ni Marcoleta eh. Lalo na yung mga lapses niya. Hindi po mababasahin yung kung nariyan si Marcoleta, hindi po mapapalusot yung kay Las Cañas.
eh, lilitanyahan sila ng mga rules eh. Magaling si Marcoleta dyan sa mga rules eh. Okay, speaking of Marcoleta, ito po ang pinahayag ni Baste sa PDP Laban. Teka lang, Baste, cool ka lang. Sa PDP Laban, National Party, bilang National Party President. Yan. Ito po, ito ang sitwasyon natin, no? Hindi pa man nila nai-impeach si BP Sara, ang lakas na po ng dating ni Baste Duterte. Kaya gusto na nilang isabay. Sinisiraan na rin nila si Baste Duterte, di ba? Napansin nyo? Ibinabalik at binabalik yung isang ulo lang, yung kailangan namin, yung ulo ni BBM. O, ayun muna. Ano yung reaction doon ni Baste doon sa pinagsasabi na yun na isang ulo lang? Maganda kay Baste na natin marinig yung sinasabi nila na yan. Ito po, pakinggan po natin ang magkasunod na video ni Baste Duterte. Yan. Hindi na po nila ma-ignore yung popularidad ni Baste Duterte. Yan yung problema nila eh. Ang problema po nila, hindi pa po nila na i-impeach yung ate. Meron na kagad kapalit. Alam niyo po, sa totoo, ito si Baste, ang lakas po ng karisma nito. Sa mga rally po ng Maisog, grabe. Alam namin kung si Tatay Digong na yung magsasalita kasi tutunog na si Freddy Aguilar na, ikaw ang pag-asa. Pero si Baste naman, alam namin na nariyan na si Baste pag nagtilian na yung mga kababaihan. They always take it out of context. They're the corniest people. They always take it out of context. They're the corniest people. Oh, di ba? Out of context, they always... Ano yung sinabi niya? Lagi nilang ina-out of context yung mga sinasabi ng mga Duterte. At sila po ang mga corniest people. The president can threaten. Ito naman po ang speech ni Baste dito po sa PDP Laban. Okay. Boss Bats, I'm moving to London live on BP Inday. Nasa London daw po si BP Inday. Pakinggan po natin si Baste Duterte. The president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? The president can... Hindi, no? May dating talaga to si Baste. O, pasensya na kayo. Low touch kasi tayo. At least na naririnig nyo. Okay. Yan po ang sinabi, binanatan po ni Mayor Baste. Ito pong ginagawa sa kanila na inuubos unti-unti ang mga kaalyado ng mga Duterte. Tignan po ninyo. Inihalimbawa niya si Senator Marcoleta. Tama yun eh. Si Senator Marcoleta na ang tanging kagustuhan lang ay buksan yung flood control investigation.
Siya po yung nakakulong ngayon. Wala po, kahit po lahat na nag-akusa sa kanya, wala pong akusasyon na ninakaw niya, na magnanakaw siya. Ang tangi po nilang akusasyon, hindi niya dineklara yung kanyang campaign contribution. No? Sinabi po ng COMELEC na wala po nilabag si Senator Marcoleta. Kaya yan yung halimbawa niya, iniisa-isa sila. Tapos, kaya nga sabi ni Baste Duterte, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nauubos. O ngayon naman po, pagkatapos po maipakulong si Marcoleta, kaya po dapat binuboto po natin yan si Mike Defensor, to si Jinggoy Estrada, boto rin na po natin yan. No? Lahat po ng mga Duterte, lahat po ng endorse ni BP Sara, iboto po natin yan para po wala nang kalusot-lusot. Wag na po yung mga manghuhudas na yan para po makita nila. Ito lahat naman to, katarantaduhan lang tong impeachment na to. Isa lang po ang gusto nila talaga dyan. At alam na natin yan lahat. Ang tanging gusto nila dyan sa impeachment trial na yan, matanggal nila bilang kandidato si BP Sara. Bakit po? Kitang-kita po. Oh. Ginawa na nila. First time lang po itong ginagawa ng mga survey. Humahanap talaga sila ng mga kombinasyon. Hindi lang po sila, dati po ang survey lang, ang tanong lang dyan, kung ngayon magaganap ang eleksyon, sino iboboto mong presidente, vice president, at mga senador. Ngayon po, kakaiba na. Pinagtatapat nila kung dalawa lang ang tatakbo. Si Tulfo lang at saka si Sara Duterte, sino iboboto mo? Kasi po, naghanap sila, yung nagpapasarvey niyan, gusto nilang makita yung kombinasyon kung pwede po ba na si BP Sara ay may tumalo sa kanya. So, tinatapat nila kay Lenny, talo si Lenny. Tinatapat nila kay Tulfo, talo si Tulfo. Susunod na ano niyan, na kombinasyon niyan, iko-combine naman. Oh. Pag nagsama si Lenny at si Tulfo, gano'n naman yan. Talo pa rin kayo kay Sara Duterte. Pero, gano'n na nga, ang dami nyo na nga ginagawa na paninira kay Sara Duterte. May impeachment pa. Pero kung sakali nga po, di ba? Nakita nyo po kung paano po mag-speech yan si Baste Duterte. Parang tatay niya po yan. Kaya yung sa tingin ko dyan, kahit sino i-combine nyo kay Duterte, kay Baste, Vice President, kung sakali lang po na natuluyan po si BP Sara na convict nila. Baste Marcoleta o kaya Baste Bongo, Baste Robin Padilla, panalo pa rin po landslide. Nakita na po yan ng mga Duterte. Mahirap po yan kung maghihintay sila na ma-impeach muna, ma-convict muna si BP Sara bago sila mag-promote ng kapalit. Ito po, hindi. Hindi pa po nagsisimula. Nagpresidente na po ng PDP laban si Baste. Hindi pa po nagsisimula yung impeachment. Siya na po yung pinuno ng rage. Iba't ibang koalisyon. Pumuporma na po sila. Yung kapalit po ni BP Sara. Katanggap-tanggap na po sa amin yan. Huwag lang kayong mabalik sa pwesto. Alam niyo po, pinakamasama pong gagawin natin. Pag na-convict si BP Sara, iboboto natin yung yung kakampi ni BBM. Yung nagpakulong kay Tatay Digong, yung nagpa-impeach kay BP Sara, yun ang iboboto natin. Wala na talagang pagkapag-apag-asa. Nasa atin pong mga Duterte supporter ang pag-asa ng Pilipinas. Opo, nasa inyo po. Hindi po yung... Ang problema kasi, may mga nananawagan dito ng kung ano-ano, tapos kayo manghihina. Ay, ayaw na namin kasi ayaw naman lumabas ng mga tao. Iba po yung panawagan ng paglabas at tayo po ang panawagan natin, ipapanalo natin sa 2028 ang Duterte.
Kung ang sukatan nyo lang po ay people power, pag hindi nakapag people power, manghihina na kayo. Tignan nyo rin po yung mga, kung ano po yung mga meron dun sa people power 1 and 2. Bakit po gano'n na lang kadagsa ang mga tao? Sa people power 1 and 2, kakampi po ng nag-people power yung media. Kakampi po nila kalahati ng oligarko. May mga bumaliktad po na mga sundalo. Mga armed forces po nagbumaliktad. Dito po solid. Solid ang media para kay Marcos, solid ang oligarko para kay Marcos, solid ang AFP at PNP. Oh. Tapos yung mga anti-Marcos naman, panay nasa D at E, di ba? Yung pinakamahirap, ayaw kay Marcos. Siyempre, pagkain muna, hanap buhay muna bago rally. Dapat inuunawa natin yun. Ang pinakasolid sa lahat na grupo, OFW. Bakit? Hindi aasa yan sa mga ayuda kahit kailan. In fact, ang mga OFW, sila yung namimigay ng ayuda sa kanilang mga kapitbahay. O, kita nyo naman po, pag malaya sa ayudang mag-isip, ganyan po sa OFW. Galit sila sa nagaganap sa Pilipinas. O yan, bagsak na naman ang piso. Pansamantala lang po yung pagkasiyan ng mga OFW dyan kasi malaki palitan. Tataas din po lahat ng presyo natin dahil sa pagbagsak ng piso. Hindi po nakakasaya yan. Okay. Punta po tayo rito sa iba pang balita. Kaya pala yan po ang sinabi ni Baste Duterte. Sabi po ni Baste, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nauubos. Yan. Ayon pa kay Duterte, kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila ng lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat. Kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nauubos. Kaya mawala man si BP Sara, hindi po tayo dapat tumigil. No? Mapakulong man si Marcoleta, at ngayon po balak ipakulong na si Alan Peter Cayetano. Ganyan po ang gusto nila eh. Bakit? Talon-talo sila sa impeachment eh. Kaya, yung dalawang Cayetano na lang po ang nakikipaglaban, si Robin Padilla. Hindi pa nila matalo yung tatlo na yun eh. Paminsan-minsan si Bongo. Yung iba naman, sausaw lang, wala naman nakikinig. Pag nagsalita si Bam Aquino, pag nagsalita si Judas is Lord. Hindi po namin yung mga JIL member, hindi po kami nakikialam sa reliyon nyo. Hindi po kami bumabanat sa JIL member. Binabanatan po namin yung anak ng leader nyo. Hindi po namin binabanatan yung tatay. Wala po kaming pakialam sa reliyon. Yung anak lang po. Ibahin nyo po yung relihiyon. Kaya baka nagagalit, JL kami, bakit kami binabanatan? Hindi po namin kayo binabanatan. Hindi po namin kayo kilala. Hindi po namin kayo alam kung ano po yung nararamdaman nyo. Pero yun po yung leader ninyo. Yung anak pala ng leader ninyo. At kita nyo ngayon, hanggang ngayon, walang kaso. Di ba? Kasabay niya yan eh. Si Jinggoy. Hindi bumaliktad si Jinggoy. Yun, nakakulong. Yung mga bumaliktad, walang kaso hanggang ngayon. Nauna pa si Marcoleta, wala pa po. Si Marcoleta, kailan lang. Kulong agad eh. Alam niyo po kung bakit? Takot nga sila kay Takot nga po sila kay Senator Marcoleta sa impeachment. Kay Robin na lang, hindi sila makaporma eh. Imagine nyo yun. Okay.
Eto po, binanatan po ni Auntie Claire si Robin. Yung bagbanat ni Auntie Claire, ano lang to, yung makabanat lang ba? Sabi kasi ni Robin, pwede po ba na sana maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Maganda yung punto ni Robin Padilla, di ba? Ang sagot kasi dyan ni Luistro, kaya nagmumukhang engot si Luistro eh. Kasi kay Robin pa lang, hindi niya siya umubra eh. Alam niyo minsan, yung nagpo-project lang naman niya si Luistro, sa totoo lang. Una nilang project na parang siya si Miriam Defensor. Alam nyo, eto ang mga Pilipino, nakaka-appreciate yan ng mga matatalinong tao, binoboto nila. Sino ba si Joker Arroyo before? Oh, hindi naman po sikat na tao yan, hindi naman artista. Pero si Joker Arroyo, nung nakita nila, magaling palang tao nung sa impeachment ni Erap. Pagkatapos ng impeachment ni Erap, tumakbong senador, panalo. Si Miriam Defensor, magaling magsalita. Wala nga parti-partido yan na malakas eh. Wala siya yung mga malalakas na partido. Halos siya lang yung nagpakilala sa partido niya, yung Reforma, kung ano man yung partido niya. Magaling na tao. Muntik pang manalong presidente, nag-brown out lang. Si Miriam, muntik ng presidente yan eh. Nag-brown out. Noon, hindi pa ano nun eh. Hindi pa, anong tawag doon? Hindi pa computerized nun eh. Kaya matagal ang bigay. Yung mga nagsasabi po na bumalik na lang tayo sa bilangan. Hindi nyo po alam ang dayaan sa bilangan. Tsaka napakagulo po kasi puta, mga teacher, di ba? Yayakapin, agawan po ng balota, doon pa lang eh. Kasi pag hindi mo nadala yan, mano-mano po kasi, pag hindi mo nadala yan, doon sa bilangan at sinunog yan ng mga kalaban, putya, wala na yung boto nyo. Ganun po yun eh, noong araw. Kaya nagsasabi na na bumalik tayo sa manual na bilangan. Hindi po ako sang-ayon dyan. Bantayan nyo na lang yung computer, bantayan nyo na lang, hindi yung mano-mano uli. Diyan po nga ang dayaan eh. Kaya nga po kinumputerize eh. Alam niyo ba kung ilang araw na nagbibilangan? Biruin mo kung panalo ka ng unang 3 araw. Puta, nananalo ka, bigla nag-brown out. Nakita mo, puta, natalo na ako. Balik tayo. Para po patunayan nyo na nagalingan talaga mga tao kay Jerbil, patakbuhin yung senador. Hindi yung tokes kayo ng tokes, the next Miriam Defensor Santiago. Senador po takbuhan niya para makita niya po kung gaano siya lalagapak. Okay. Ang linaw na kay Robin pa lang, hindi ko nilalang si Robin Pero kumpara mo naman kay Marcoleta, ano ba naman ang utak ni Robin kay Marcoleta? Ang layo, di ba? Okay. Pero hindi ka na nga umubra kay Robin Padilla eh. Ganon din po yung hybrid na yan. Ganon pa rin po yung hybrid na yan. Maniwala kayo sa akin. Ito po, ang kinakailangan nyo lang, matitinong mga computer expert. Kasi kung kayang dayain, kaya din po yan ng mga computer expert na makita kung nandaya o hindi. Tanong ko sa inyo, bakit hindi nadadaya yung mga Duterte? Tinatambakan nila kalaban eh. Ganun lang po yun. Tambakan po natin yung mga yan. Okay. Sabi naman ni Auntie Claire, pag ikaw ba ay convicted ng kahit na anong crime, dapat hindi ka na maging judge, senator judge. Tanong ni Auntie Claire. Kasi ang gusto po kasi ni Auntie Claire dito,
Ito po ang mga pamimiloso po ni Auntie Claire, ha. Sa tanong ni ano, paano yung convicted, hindi ba pwede maging judge? Oh. Yan kasi, siyempre, pinariringgan niya si Robin. Dahil si Robin na-convicted yan eh. Ngayon, eto po, sabi ni Auntie Claire, illogical ang pakiusap ni Senator Judge Robin Padilla. Kahit naging convicted ka ng kahit na anong kaso, pero ikaw yung sole witness at ikaw lang ang nakakaalam, hindi mo ipepresent? Paano kung siya lang yung sole witness? Illogical din ba? Walang logic yung tanong niya. Yan ang sabi ni Castro kay Padilla. Paano yung convicted? Hindi ba pwede maging judge? Convicted siya, oh. Convicted siya ng crime, Senator Robin. Pag ikaw ba ay convicted ng kahit na anong crime, dapat hindi ka na maging senator judge? O, panay patanong lang eh. Pero alam natin ibig sabihin niya na si Robin Padilla nga convicted eh. Bakit pwede siya maging judge? Yan po yung tinatawag nating out of context na kinat mo yung diwa nung tanong ni Robin Padilla. Mahilig silang sa ganyan eh. Sa splice thoughts. Bakit po? Gusto ngang barahin ni Robin Padilla si etong si Luistro. Bakit? Kasi una, lahat ng kanilang, yung pattern kasi, lahat nung nauna nilang dalawang witness, panay may mga kaso at perjury ang kaso. Kaya sabi ni Robin, talaga naman ganun eh. Alam niyo po, kung kayo po ay judge, ang una pong tinitignan ng judge, katiwa-tiwala ba to? Katiwa-tiwala ba yung isang witness? At isa pang, kaya po hindi gaanong gumagamit ng mga convicted dahil kaya hindi po ganong gumagamit ng mga convicted kasi nga ang isip po, eto judge po sa utak po ng mga judge to. Ang isip po nila kahit na ano po ay aaminin ng mga nagwi-witness. Kung siya po ay papaboran, di ba? Kasi mapapaboran siya pag, sige sabihin mo to, mawawalan ka ng kasalanan, mawawala ka. Yun po yung ibig sabihin nun. Kino-question po ni Senator Judge Padilla yung witness ba ay nagsasabi ba ng totoo o hindi, samantalang sila ay may mga kaso. At ang kaso pa nila perjury. Ibig sabihin, kino-question na nga yung pagiging tapat ng mga tao na yan, tapos sila pa ba yung gagawin yung witness? Ganda, di ba? O ngayon, sumagot si ang sagot ni Jerbil, pagpalagay na natin na may kaso yan, hindi pa naman convicted. Ano ang balik ni Robin Padilla? Bakit nyo yung mga senator judge na hindi pa convicted, ayaw nun yung maging senator judge, hindi pa rin naman sila convicted. Yun yung punto ni Robin Padilla, ang ganda po nun eh. Di ba? Kung tutuusin, kaya baradong-barado yan si Luistro eh. Sasabihin nyo na magaling. Katulad niyan, yung mga bumaliktad na witness ni De Lima, di ba? Wala na silang mga kaso. Kasi nag-state witness sila laban kay De Lima, tapos bumaliktad sila. Kaya dapat pag-aralan yung pag-state witness eh. Biruin mo, kaya ka nawalan ng kaso dahil state witness ka laban kay De Lima, halimbawa. Tapos, pagkatapos, babaliktad ka para kay De Lima. Dapat sampahan ka uli ng kaso. Di ba ganun yun eh. Yun yung sinasabi natin. Maling-mali naman yung punto dyan ni Claire. Alam mo naman si Claire, makabanat lang. Kaya ang porsyento, buhat po ng... Eto naman, hindi naman natin masisisi si Claire ang dahilan.
Nagkataon lang na buhat nung pumasok siya, negative na si BBM. Kasi iba yung approach niya eh. Manira ng Duterte. Okay, dito na po tayo. Sa may, naku, nawala. Sa pinost ni Pia Cayetano sa FB. Pinost niya po yung Baka sakali lang. Baka yung kung may makuha tayo. Baka sakali lang. Baka pinost niya po yung pag-amin ni Shell Jokno na talaga naman pong wala naman talaga silang matatag na ebidensya laban kay BP Sara. sakali lang. Baka kung may makuha tayo dito. Teka muna, masyado ka madaldal ngips. At syempre, in spirit of fairness, pasasagutin natin mamaya si Shell Jokno. Oh. Ito po, panoorin natin si Shell Jokno. Ito po ay mula sa post sa FB post ni Pia Cayetano. Baka sakali lang. Baka kung may makuha tayo dito. So ano makukuha natin? Figure out on the Philippines University. The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet hindi pa nakita ng House. So nagbabaka sakali din? Hindi po. We still don't know what you'll see. We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts. Okay, so the Anti-Money Laundering does not deal with income, they deal with flow. So pag sinabing billion, that doesn't mean that a certain official has billions in their account. So meaning if I have ₱1 million deposit on January 1, and then on January 5, I take it out and put it in time deposit for 1 month, and 1 month later it comes out, hindi na 1 million yon. 1 million in, 1 million out, 1 million in the time deposit, paglabas 4 million na yon. So hindi evidentiary yung speculation sa ikot ng pera, meaning all I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period, and I will say that they have hundreds of millions or billions. Precisely, Your Honor, that is why we want. Nagbabaka sakali lang. Baka kung may makuha tayo dito. So ano makukuha? Ayun. Nagbabaka sakali lang. Baka may makuha tayo dito. Ibig sabihin, talagang fishing expedition lang po. Yan, pinapakita po niyan. Fishing expedition lang talaga yung ginawa ni Shell Jokno sa pagpapabukas po nila. Okay. Bakit po fishing expedition? Hanggang ngayon, wala pa rin po silang bintang eh. 'Di ba? Bakit nyo pinabubuksan? Alam nyo po kung kay Senator Marcoleta to? Kung nariyan po si Senator Marcoleta, malamang talagang makikipagtalo talaga ng mahabaan si Senator Marcoleta eh. Talagang magkakasigawan, magkakainitan na rito. Masyado kasing malumanay. Yun lang ang problema ko dyan kay Cayetano. Buti pa yung ate niya eh. Parang ang pakiramdam ko kasi kay Cayetano, kinukumbinsi niya pati yung mga kalaban na umayon. Hindi pa rin matanggap ni Cayetano na yung mga yan, hindi mo na makukumbinsi kahit kailan yan na bumaliktad. Ito po ang paliwanag ni Shell Jokno. Nakita po natin ang batayan niya po yung AMLAC yung AMLAC, 'di ba? Inimbitahan nila yung AMLAC. Sabi nila, malaki, billion yung pera sa AMLAC. Billion po yung transaction sa AMLAC, pero hindi po ibig sabihin na billion po yung pera ng mga Duterte. Kasi kung may negosyo ka 'di ba? Ibig sabihin, lahat ba ng papasok, kunwari po, yung benta po ba ng Jollibee sa isang araw, ang ibig sabihin, yun yung kita ng Jollibee sa isang araw? Napaka-engot. Gusto nilang palabasin na kung may billion na transaction, bakit walang billion yung pera nila sa salin? Tapos itutugma-tugma. Bakit daw hindi raw, kaya nila gustong pabuksan yung pera o kung magkano yung bank account, kasi ito yung pumapasok sa AMLAC, pagkukumparahin lang. Ano yung binibintang nyo talaga?
panay pahiwatig. May billion na transaction, tapos 88 million lang ang salin. Ano ngayon? Alam nyo ba ibig sabihin ng salin? Alam po nila yung salin. Ang salin po, yan po yung asset mo at the end of December 31. Matagal na po nating napaliwanag yan na pag nagbangko ka ng 1 million, tapos ibinayad mo yung 500 million, ang transaction mo, 1.5 million na. Wala, hindi naman naging 1.5 million yung pera mo. Nagbayad ka ng negosyante ka, di ba? Nagdeposito ka sa bangko na 1 million. Yun yung puhunan mo. Tapos bumili ka ng kunwari, negosyo mo para mabilis lang. Buy and sell lang. Para mabilis ang kwentahan. Bumili ka ng goods na 800,000. So may natira kan. So magkano na ang transaksyon? 1.8 million. Ibig bang sabihin, ang pera mo sa bangko, 1.8 million? Hindi. Magkano ang pera mo? 200,000. Kung nalugi ka, ang transaction mo 1.8 million. Pero ang pera mo 200,000 lang. Alam na po natin to lahat. Kaya lang, pinaiikot lang tayo nito ni Jokno. Ngayon, sumagot po sila in fairness. Ito ang sagot ni Jokno para baka may mahita tayo. Kaya lang, wala rin ako nahita Pinagpapauna ko na sa inyo. Wala po rin katwiran. Sinunog niya lang yung sarili niya. Ito po ang sagot ni Jokno. Basahin ko lahat baka may mahita tayo. With all due respect to the Senator Judge at para hindi maligaw ang publiko, ito po ang konteksto at kompleto na sinabi ko. Gusto nilang pala basahin na in-splice lang yung video. Ang fishing expedition ay maaaring sabihin nating nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabaka sakali lang. Baka may makuha tayo. So siya po, dinefine niya yung fishing expedition na pagbabaka sakali, baka may makuha. Sige, tuloy natin. Malinaw po yung definition ni Jokno ng fishing expedition, baka sakali. So pabubuksan natin yan, baka sakaling may makuha tayo. Tuloy natin yung pagbabasa. Linawin ko po, hindi tayo nagbabaka sakali. Hindi raw siya nagbabaka sakali. May probable cause o sapat na dahilan na nakita sa record ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa bilyon-bilyon dumaan sa accounts ng BP at ang kanyang asawa. So, ayon daw sa AMLAC, na bawal po yung ginawa ng AMLAC, kaya po may kaso si Taba. Bawal po na ikaw ay tumistigo. Kaya may kaso yan Kinasuhan ni Mans Carpio yan Sino may sabi nun? Kakampi ba natin? Pag si Mans Carpio lang po nagsabi na bawal yung ginawa niya, duda pa dapat kasi Mans Carpio. Hindi po, isang kilalang dilawan. Dating BIR Commissioner Kim Hinares ang nagsabi na bawal kang tumistigo sa AMLAC. Kahit saan pa yan. Kahit sa impeachment, hindi mo pwedeng tumistigo. Hindi ka pwedeng tumistigo dyan sa AMLAC na yan. Kaya, ano yan sinasabi sa batas? Yung fruit of illegal tree ba? Nakalimutan ko. Fruit of a rotten tree. Yun po yung konsepto niya. Pag yung pong ebidensya mo ay galing sa illegal na paraan, hindi na pwedeng gamiting ebidensya. Yun ang kinakatwiran niya yung AMLAC. Okay lang sana kung kinatwiran niya yung poison tree. Fruit of the poison tree yan. Yang kinakatwiran mo, Jokno. Hindi ako abogado. Nakikinig lang ako sa inyo. Thank you very much. Sa wakas, meron din nagpakape.
Norberto Puentebella. Thank you very much sa Hong Kong dollars na pakape. Fruit of a poisonous tree. Kinakatwiran mo yung AMLAC. Sino po si Kim Hinares? Dilawan na dilawan po yan. Hindi po natin kakampihan. Siya po ang nagsabi na bawal mag-testify ang kahit sino sa AMLAC. Kaya may kaso po si Taba. Kauupo. Kapapalit lang po yun. Sige, tuloy natin. Hiningi natin, ang sabi ni Jokno, hindi tayo nagbabaka sakali kasi meron daw bilyon-bilyong dumaan sa accounts ng BP at ng kanyang asawa. Imagine niyo, may dumaan lang. Ito napakasimple. Yung benta ng Jollibee ngayong araw, kita ba yan? Yan po ba ay mapupunta? Benta yun po yung ibig sabihin ng dumaan na transaksyon sa bangko. Dahil po kung legal kang tao, idadaan mo po sa bangko lahat ng transaksyon mo. Bibili ka kung legal ka negosyante, bangko lahat. Kung illegal ka, yan yung maleta, sa maleta po papadaan. Balikan natin. So, ibig sabihin, yung halimbawa ko kanina, ganun po yun. Ikaw ay nangutang sa bangko. Utang pwedeng utang po yun. Nangutang ka ng puhunan. Di ko po alam kung ano po yung sitwasyon nila, BP Sara. Karaniwan po sa mga negosyante, nangungutang po yan ng puhunan sa bangko. Kasi po kilala naman pamilya to. Maneses Carpio to. Asawa to ng Duterte. Pautangin natin yan. Halimbawa, umutang sila ng 100 million. Utang ng 100 million, di ba? So, pamuhunan sa bangko, sa negosyo. So, magtatayo ka ng magwi-withdraw ka ngayon, pantayo mo ng tindahan. 100 million, mga 4 million, nagpatayo ka ng tindahan. Mga goods, 2 million. So, nag-withdraw ka ng 4 million, 104 million na yung transaction. Hindi na dadagdagan yung pera mo, pero yung transaction lumalaki. Di ba? Bumili ka ng goods na worth 10 million. Nilagay mo sa tindahan mo. So, magkano na yung transaction? 114 million. Pero ang pera mo hindi na dadagdagan. Yung transaction mo lumalaki. Kumita ka. Kumita ka ng, nakapagbenta ka ng 3 million. Dineposito mo na naman sa bangko. Alam mo nyo po sa Jollibee, punta po kayo, tambay po kayo sa SM. Pag malaki na po pera ng Jollibee, pupunta na sila sa bangko sa BDO. Meron po sila express lane dun. Ide-deposito na nila. Baka ma-hold up pa sila Punta na sila sa bangko. Kaya marami pong transaksyon yan. Kada transaksyon, dineposito mo na naman yung kinita mong 3 million. So, 117 million na yung pera mo. Yung transaction mo. Etc. Magiging billion talaga kahit wala kang billion nakita. Ang SALN po, yun po yung magkano. Kaya ito si Sel Jokno, tuloy natin baka naman si Sel Jokno merong katukwiran. Okay. Hiningi natin ang bank records para makita kung tugma ito sa sinasabi ng AMLAC reports. So bakit kayo nanghihingi ng bank record? Wala silang binibintang Gusto nilang kumuha ng record para sabihin kung tugma o hindi tugma. Sige, tuloy natin. Tandaan, ang bank records ay maaari lang mailabas kapag may utos o sabpina mula sa korte. Ibig sabihin, kung nabuksan ng camera ang mismong bank records bago ang trial, paglabag yan sa karapatan at due process ni BP Sara. Pero yung AMLAC reports, hindi mo sinasabi na bawal kahit wala pong korte na mag-utos sa AMLAC. Di ba? Hindi po inutos ng korte yung AMLAC Ang sinasabi mo, bank record. Pero yung AMLAC, hindi mo sinasabi na hindi po pwedeng mag-utos. Okay. Bakit nyo hinihingi ngayon? Para pagtugmain.
pinoprosecute nyo yung tao. Tatanggalin nyo sa posisyon. Pero ang kahilingan nyo sa bangko, pagtutugmain lang natin. Hindi ba yan yung classic na fishing expedition? Paano kung hindi tugma? May kasalanan na yung tao. Nakukuha po ninyo, ang katwiran niya mismo nagpapahamak sa kanila. Ngayon, may sabpina na para sa bank records ng Vice Presidente. Magagamit ito na magkabilang panig para patunayan ang kanilang kaso. Ano yung kaso nyo? Sabi mo nga, pinagtutugma mo lang eh. Sa ganitong paraan, makakapagpasya ang senador judges batay sa kabuuan ng ebidensya. Joke, no? Talagang isa kang malaking joke, no? Alam mo kung bakit? Nakakatawa yung sinasabi mo. Tapos sabi nila, ang galing ni Joke, no, nanalo. Hindi siya nanalo. Wala pang debate. Meron ng pasya si Chis Escudero. Paanong nanalo? Yan, mananalo yung ganyang katwiran. Nakapagpasya na si Chis Escudero, wala pang debate. Di ba nagdidebate pa lang? Tapos nagbasa ng mahaba si Chis Escudero, nagpasya siya ng hindi nakikinig sa debate. Ito ay classic na fishing expedition. Kaya daw nila, ngayon ang sinasabi niya, eto maganda, balikan ko lang linawin ko po, hindi tayo nagbabaka sakali. May probable cause na sapat na dahilan na nakita sa record ng Anti-Money Laundering Council. Paano nyo nakita yung record ng Anti-Money Laundering Council? Samantalang, hindi po pwede na ilabas yung AMLAC report na yan. Ayon kay Kim Henares. So, ang pagbatayan nyo ng AMLAC record ay fruit of poisonous tree. Hindi nyo dapat ginamit yun. Ginamit nila para masabpina yung bank record. Pero hindi mo sinasabi na bawal isabpina yung AMLAC. Sa batas ng AMLAC, never, walang exemption. Ang AMLAC record ay top secret, confidential. Kaya mananagot yung taga-AMLAC. Ngayon, ang sinasabi niya ngayon, bakit nga pala kayo nagre-request? Di ba? Eto na, sumasagot na siya eh. Kasi, kaya sila nag-request daw para ikumpara. Ikukumpara lang. Bakit mo ikukumpara? Yun na nga po yun. Pag kinumpara nila, nakita nila na hindi pareho, nakakita na sila. Fishing expedition nga. Pinahamak mo lang yun sa sarili mo dyan. Ngayon, babanatan nyo si Pia Cayetano na bias. Lahat naman yan, bias yung mga tukmol na yan. Lahat po ng senator judges may bias na yan. Depende na lang sa negosasyon, yung mga mukhang pera. O kaya, yung mga balak sampahan ng kaso, baka bumaliktad, di ba? Pero nakita naman natin, in fairness, nakita ko po si Senator Marcoleta nung nagpunta sa Sandigan Bayan na masaya, maaliwalas yung muka. Natanggap niya na eh. Ilang panahon lang yan, Senator Marcoleta, wag po kayo mag-alala. Yung pagkakakulong nyo, hindi yan habang buhay. Dahil kayo naman po, wala pong nagsabi kay Senator Marcoleta na ninakaw niya yung pera. Ang paratang lang po sa kanya, hindi niya dineklara. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo